speaking, mga kababayan, yung sunod, naku po, eto na nga, Chavit Singson. Dito tayo kay Manong Chavit, mga kababayan. Ano nga ba itong problema ni Manong Chavit? Mga kababayan. May reaksyon kasi si Manong Chavit, mga kababayan. Patungkol kasi ito sa pag-imbestiga ni PBBM sa flood control. Oo. Pero alam nyo, ang reaksyon ni Manong Chavit, mga kababayan, bakit daw tayo maniniwala? Mga kababayan, ito po'y galing sa Pilipinas Today. QC. Ayan, ito ang inihayag ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa kanyang press conference ngayong Biyernes, Setyembre 19, tungkol sa mga maanumalyang flood control project sa Ilocos Norte na kilalang baluarte ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oo, walang isang salita ang presidente. Bakit tayo maniniwala sa kanya? Ayon kay Singson. Ayun, mga kababayan. Isa lang naman ang aking reaksyon. Bakit hindi ako maniniwala kay PBBM? Isamantala, ganun talaga ang reaksyon, mga kababayan, ng mga dawit. Ganun ang reaksyon ng mga sabit. Bakit? Dapat dito pangalan hindi na Chavit sabit. Bakit? Hindi nyo ba lubos akalain na ang kanyang kumpanya na isang construction company kumamkam din ng 2.7 billion 2.7 billion, mga kababayan, sa kanyang distrito. Kumuha din sila ng 2.7 billion project sa DPWH. Alam nyo ba, mga kababayan, nakasaad sa Philippine Constitution na kapag ikaw ay isang public official, miyembro ka sa gobyerno, may posisyon ka sa gobyerno, bawal kang humawak, tumanggap o kumuha ng proyekto sa gobyerno. Kasi ang tawag po doon ay, mga kababayan, di ba? May tawag po doon, mga kababayan, na isang, kalimutan ko ang tawag dyan. May mga interest kasi yan katulad kay Bongo, di ba? Conflict of interest, di ba? So ayun, mga kababayan, bakit nga ba nasabi ni Chavit Singson, walang isang salita ang presidente, bakit tayo maniniwala sa kanya? Mga kababayan, ganito po kasi yan. Bakit ba nagalit si Manong Chavit kay BBM? Kasi ganito, nung kasagsagan ng eleksyon, sabi ni Chavit, sabi niya, pinangakuan daw siya ni PBBM na ipasok daw ang kanyang pamangkin sa PCSO. Bakit kailangan niyang ipasok ang kanyang pamangkin? Kasi mga kababayan, si Chavit kasi mahilig sa sugal. Noon pa man, nung kay Erap pa, sugal talaga yan. So ngayon, mga kababayan, gusto niyang pasukin ang PCSO. Ngayon, mga kababayan, si PBBM, siguro, hindi natin sure kung nangako si PBBM sa kanya, kasi hindi naman natin narinig, di ba? Hindi naman natin narinig na nagsalita si PBBM at nag-okay sa kanya. Maskin chat nga, wala Maskin text nga, wala. Siya lang ang nagsabi. Hindi pa naman sumagot ang palasyo dito Di ko lang sure kung sumagot na ang palasyo at sinagot na ni Yusik Clear ito. Wala pa akong narinig na sumagot si Yusik So ngayon sabi niya, walang isang salita ang presidente kasi pinangakuan nga daw siya. Ipasok ang kanyang pamangkin sa PCSO pagka nanalo si BBM. Tapos ngayon, bakit tayo maniniwala sa kanya? Alam niyo kung bakit, mga kababayan, over-defensive at bakit paniwalaan daw natin si PBBM? Kasi ganito po yan, mga kababayan. Ipakita ko po sa inyo, sabit po kasi si Chavit, sa kanyang distrito. Bakit? Pati din pala ang kanyang construction company, mga kababayan, ay nakatanggap din pala ng 2.7 billion. Paano mo kaya mapapagawa to? Ito, mga kababayan pakinggan ninyo.
Baluarte ng mga Singson ang Ilocos Sur. Pero bukod sa malaki nilang pangalan sa politika, malaki rin umano ang na-corner na government projects ng kanilang pamilya. Nako! Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ngayon, tanong ko lang mga kababayan, paanong hindi kami maniniwala kay PBBM? Nabisto ka kasi. Di ba? Oo. Kaya nga, sasabihin mo ngayon, bakit tayo maniniwala dyan? Wala ngang isang salita yan. Paano ito? So, ibig sabihin, kung hindi totoo ito na tumanggap ang pamilya mo ng 2.7 billion project sa DPWH na alam mo naman na halos lahat ng anak mo ay mga kongresista. Mga conflict of interest yan. Pwede kayong makakasuhan ng plunder niyan. Bakit mo sasabihin ngayon wag paniwalaan kasi walang isang salita? Kasi nabisto ka. Ito. Isa ang Ilocos Region sa maituturing na land of mega dynasties. Ayon sa isang report ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Sa Ilocos Sur, dominated ng pamilyang Singson ang malaking parte ng probinsya sa pamumuno ng kanilang patriarch na si former Governor Luis Chavit Singson. Sa kasalukuyan, nakaupong gobernador ang kapatid ni Manong Chavit na si Jerry Singson at Vice Governor naman ang anak niyang si Ryan. Nakaupo naman bilang 1st District Representative ang isa pang anak ni Chavit na si Ronald Singson at ang pinsan nitong si Christine Singson. Bukod pa yan sa mahigit 10 local positions na hawak ng mga Singson sa buong probinsya. Kilalang businessman si Manong Chavit kahit bago pa man ito sumali sa politika. Kasalukuyan niyang pinamumunuan ang Luis Chavit Singson o LCS Group of Companies na may 12 kumpanya ayon sa website nito. Kabilang ng isang power corporation, isang mining corporation at isang airline operations company. Hindi pa kabilang dyan ang Partas Bus Lines na pagmamayari rin ng dating gobernador. Kita Kapag susuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na konektado rin sa isang construction firm si Manong Chavit, ang Satrap Construction Corporation o tila binaliktad lamang na Partas. Base sa datos ng DPWH, kita niyo, ang Partas binaliktad lang. Nung binaliktad ang Partas, naging construction company. At balita nga, from year 2016 hanggang year 2025, kumuha po sila ng proyekto na 2.7 billion mula sa DPWH. Bakit mga kababayan? Bakit ko na nasabi, sino po ba ang author ng batas na yan na kapag ikaw ay isang public official, bawal kang tumanggap ng proyekto sa gobyerno kung may negosyo ka na kaugnay sa proyekto sa gobyerno. Katulad na yan, kung meron kang construction company. Sino po ba, mga kababayan, ang may akda ng batas na yan? Bakit hindi napapatupad? Kaya nga mga kababayan, nakakahinayang sumunod sa batas sa Pilipinas Bakit? Kapag tayong ordinaryong tao, ang makagawa ng kamalian, batas agad ang sasaluin mo. Yung batas ay papasanin mo. Yung batas ang magpapakulong sa'yo. Pero kapag may kaya, may kapangyarihan, walang kwenta ang batas sa kanila. Kita nyo yan mga kababayan? Sino po ba ang may akda ng batas na yan? Na kapag ikaw ay public official, bawal kang kumuha ng proyekto sa gobyerno. Bakit hindi nasusunod? At bakit walang nakukulong dyan? Tanong ko lang. Bakit hindi napapatupad yung batas na yan? Kaya kung yung batas na yan na iginawa, na inilagay sa Philippine Constitution, ay hindi natupad, di sana hindi na rin tayo sumunod sa batas. Wala palang kwenta yan Sino bang may akda ng batas na yan? Tinatanong ko lang. Nasa batas yan Kapag ikaw ay opisyalis ng gobyerno, bawal ka tumanggap ng proyekto mula sa gobyerno kasi conflict of interest yan. May possibility dyan na nakawan mo lang at mga substandard ang ilalagay mo dyan. Di ba? Bakit walang nakukulong? Sino ba ang may akda ng batas na yan? Di ba? Tanong ko lang,
Kung ganyan lang din pala, katagal-tagal nang itinalaga yung batas na yan, kung katagal-tagal nang idinikit yan sa Pilipinas, sa ating Philippine Constitution yung batas na yan, hindi pa rin nasusunod. Diba? Ma'am Flor de Lisa Yong, maraming salamat sa yung 100 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much po. Bakit hindi nasusunod yan? Bakit walang nakukulong? Napakaklaro na yan, no? Kaya nga ako po'y nananawagan kay PBBM. Bakit ganun? Hindi pa ba sapat na ebidensya yan? Nasa batas natin yan, no? Kung ganyan lang din naman pala, may batas tayong itinalaga, may batas tayong ilagay, tapos hindi lang din naman pala nasusunod, bakit pa kaming taong bayan susunod pa sa batas ng iba? Diba? Kaya simula ngayon mga kababayan, huwag na tayong sumunod sa batas. Huwag na tayong makinig kung ano man ang batas na ginawa nila. Kasi bakit? Tignan mo mga putang inang politisyan, no? Tumatanggap ng proyekto mula sa gobyerno, samantala, nasa batas naman ang bawal. Bakit walang nakukulong? Tapos tayong ordinaryong tao, kailangan sumunod. Kasi purkit sila, mga mambabatas, pero sila mismo yung una na hindi sumunod sa batas. Kaya dapat lang kalampagin nyo yung Kongreso, dapat nga lang sunugin yan eh. Diba? Dapat sugurin yan, dapat sunugin yan. Walang kwenta. Mambabatas kayo, pero kayo yung hindi sumusunod sa batas. Nakakabuisit. Nakakaputang ina. Yung mga kongresista, lahat kayo, walang exempted yung mga putang ina nyo. Diba? Saan kayo? Porkit kapwa nyo kongresista, kapwa nyo senador, hindi nyo pinapakulong. Kita ninyo? Bawal nga tumanggap ng proyekto sa gobyerno galing ang mga nasa gobyerno nagtatrabaho. Aba mga putang ina, hindi man lang sinusunod. Dapat nga pagsisilaban kayo eh. Napakasimpleng batas yan, hindi yung nasunod. Paano pa yung iba? Oh, ito pa. Nakakubra ang kumpanya ng 62 public works contract sa Ilocos Sur mula 2016 hanggang 2025. Bakit pinapayagan to ni Digong na tumanggap ng proyekto ang mga nasa gobyerno? Ibawal nga. Kaya nga sa panahon ni Digong, walang kurakot na nakulong eh. Kasi siya mismo, labag din sa batas. Dapat ang salin ng politician ay ilalabas yan every year. Pero anong ginawa ni Digong? Bawal kalkalin ang salin niya. Diba? Na nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos. Sa isang 2012 Inquirer.net report, inamin dito ni Singson na pagmamayari ng kanyang pamilya ang nasabing kumpanya. Matapos i-raid ang isang factory sa loob ng property na nakapangalan dito. Sa isang 2018 DPWH contract, isang Reynaldo Atienza na ang nakalagay na Authorized Managing Officer. Sa isang 2022 contract naman, napalitan muli ito ng isang Rolando Tica. Sa kasalukuyan, isang Engineer Harold Molina na ang nakalagay sa papel bilang presidente. Hello po, Ma'am Daisy rin kay Mario Cornel. Hello po. Di ba? Kita ninyo? Ng Satrap Construction Corporation. Sa isang June 21 post, binati ni Molina si Manong Chavit sa kanyang kaarawan na tinawag itong Our Big Boss. Sa magkakaibang okasyon, consistent na nagpo-post ng pagbati ng Facebook page ng Satrap Construction kay Manong Chavit at anak nitong si Vigan City Mayor Randy Singson ng happy birthday from your Satrap Construction family. Sa isang panayam, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na bagamat maaaring tumakbo ang isang contractor sa isang public position, bawal ang pagkakaroon ng kontrata sa pamahalaan oras na manalo ka. Sinabi na ng COMELEC, bawal tumanggap ng proyekto mula sa gobyerno once na manalo ka. 2016 hanggang 2025, kumukubra pa rin sila ng proyekto. So ano ito COMELEC? Ano COMELEC? Puro lang tayo pa-presscon? Puro lang tayo pa-interview? Walang aksyon? Kaya nga hindi tayo umuunlad eh. Isang batas pa lang yan, hindi nyo tinutupad. Napakaraming batas sa ating bansa. Diba? Ano to, COMELEC? Puro na lang ganyan.
Wala nangyayari. Tanggap lang ng sahod. Wala. May issue pa nga ngayon, mga kababayan. Yeah? Oh, ito pa.